Si Alan Peter Cayetano naguhugas kamay. Oo. Pero napaamin na siya, mga babayan. Napaamin na si Alan Peter Cayetano. Oo. Napaamin na siya. Anong inamin niya? Inamin niya, mga kababayan, na pinatakas niya si Bato. Pinatakas niya si Bato. Yun ang inamin niya ngayon sa kanyang press briefing. Yan o. Yan yung sinabi niya sa press briefing niya, guys. Ayan. If I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape. O, yun pala eh. Hindi ako masyado nakafocus dito sa ilalim eh. Dito ako nakafocus. If I was in his shoes, I will escape when it is least expected. Baka nga kasi ganyan sa kanya galing yung idea, guys. Kung siya raw ang nasa posisyon ni Bato de la Rosa, tatakas din daw siya. Kriminal, di ba? Hudas talaga. Hinudas niya ang taong bayan, mga kababayan. Hinudas niya ang taong bayan sa ginawa niya kay Bato de la Rosa. Tapos ngayon nagtataka siya na maraming gusto siyang ipatanggal, na kinakausap ng minority ang majority na magkudeta na. Siraulo ka ba naman? Kung di ka ba naman isang siraulo at kalahati. Pero yung pinagagawa mo, wala pa siya isang linggo, guys. Mga kababayan, wala pa siya isang linggo. Tingnan niyo yung gulo na pinasok ng Senate. Wala pa siyang isang linggo, guys. Bumagsak ang trust rating ng Senado from 49% to 27%. Wala pa siyang isang linggo. Pero siya walang kwenta, guys. Sa laula ka kasi, Alan Peter. And by the way, mga kababayan, umamin din pala siya na siya ang nagpasok kay Bato. Siya daw ang nagpasok kay Bato de la Rosa. Di ba naalala nyo, sabi ko, nung una sinabi na si Pia Cayetano. Hindi pala si Pia Cayetano. Si Alan Peter daw ang nagpasok. Inamin din niya kasi nagkabistuhan sa Senate, nagsalita yung kapatid niya, iniintriga daw siya ng mainstream media, iniintriga daw siya ng mga vlogger, na siya raw ang nagpapasok, siya raw ang nagpuslit kay Bato de la Rosa sa Senado. Napilitan ngayong umamin to. Napilitan umamin tong animal na to. Napilitan siyang umamin, siya daw ang nagpasok kay Bato de la Rosa. Para tanggalin si Tito Soto. So siya ang nagpasok. Ngayon, nagkagulo, hindi niya siguro naisip na aabot sa ganitong level ang gulo. Gusto niya ngayon isalba ang sarili niya. So anong sinabi niya ngayon? Pinalayas niya. Bahala ka. Lumayas ka. Pero, bibigyan kita ng paraan para makatakas ka ng hindi ka nahuhuli. Hindi niya na-expect eh. Siguro iniisip niya na parang kay ano lang to, parang lang siguro to kay Trillanes. Oo. Diba? Siguro iniisip niya. Coach, tinalo pa ni Cayetano si Judas. Si Judas na konsensya pa at nagpakatiwa. Para pagsisiyan ng ginawa niya, si Cayetano use God para maghugas kamay. Alam naman natin yan si Cayetano, Lord lang yan, pero siraulo yan. Tsaka napatunayan na niya yung sarili niya, mga babayan, multiple times. Napatunayan na niya yung sarili niya na wala siyang kwentang nilalang. Sabi ko nga sa inyo insulto sa mga bulate, yung tawagin yung bulate si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter malala. Kasi alam nyo, mga babayan, eto kasi may pagkakamali rin naman si Melvin Matibag. Oo. Pero hindi kasing lala ng pagkakamali ni Alan Peter. Kasi alam nyo, mga babayan, ang pagkakamali ni Melvin Matibag nagtiwala siya kay Bato. Kay Alan Peter. Yun ang pagkakamali niya. Nagtiwala siya kay Alan Peter. Which is, actually, mga babayan, wala namang ano doon. Wala namang, tawag dito. Wala namang masama doon sa nagtiwala siya kay Alan Peter. Nagtiwala siya kay Alan Peter na si Alan Peter Cayetano may isang salita. Pero alam naman nating lahat, mga babayan, si Alan Peter Cayetano walang isang salita yan. Baka lang nakakalimutan ni Attorney Melvin Matibag yung nangyari kay Lord Alan Velasco. Siguro nakalimutan ni Melvin Matibag na na at one point in Alan Peter's career sinubukan niyang balljakin si Lord Alan Velasco. Diba? Doon sa pagiging Senate sa speaker.
Senate Speaker. So, magiging Speaker ng House. Ni Melvin Matibag, kung ano yung ginawa ni Alan Peter kay Loren Legarda. Oo. Narinig yun na ba yung chismis na yun? Na umaasa daw si Loren Legarda na siya ang gagawing Senate President. Tapos, ang ninominate for Senate President, biglang si Alan Peter. Kaya nila napatawid si Loren Legarda. Kaya nila napatawid si Loren Legarda kasi akala ni Loren Legarda siya ang gagawing Senate President. Pansinin niyo mga kababayan, di ba nagbotohan muna sila na i-declare vacant lahat? Di ba yun muna ang nangyari? I-declare muna na vacant lahat ng leadership seats ng Senate, including the Senate President. Botohan. Boto si Legarda. O sige, declare vacant. Pak. O declare vacant. Yan. O di wala na. Botohan na ng President, Senate President. Akala daw ni Loren Legarda, according sa chismis na nakuha ko, akala daw ni Loren Legarda, siya ang ipapain na Senate President. Ay, hindi pala. Si Alan Peter. Wala na. Wala na. Napasubo na si Loren. Wala na. Oo. Tapos mga kababayan, meron akong nabasang chismis. Bagong chismis to guys. Hindi tungkol kay Loren to hindi tungkol kay Loren. Pero may maliit na grupo sa minority at ilang may mga maliit na grupo ng mga senador, gano'n na lang para na gustong tumawid dahil sa nangyari kay Bato. Hindi nila in-expect na magiging ganito kagulo. Wala pang isang linggo, sobrang gulo na ng Senado. Hindi nila in-expect. Bakit? Kasi dahil din sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Ang sabi kasi ni Alan Peter, kung may Philippine warrant, walang problema. Arestuhin nyo kung gusto nyong arestuhin. Kung may Philippine warrant. Wait lang. 2 bilyar may kaso sa SEC. Insider trading. Kulong yun. Insider trading. May kulong yun, guys. Tatlong kasama sa flood control. Doon pa lang 5 na yata. Doon pa lang 5 na. So ngayon, mga kababayan, pag naglabas ng warrant ang Sandigan Bayan, paano na? Philippine warrant yun. Okay pa ba kayo dyan? Komportable pa rin ba kayo? Yan ang delikado. So kinakabahan sila ngayon. Yung may mga kaso sa Pilipinas na posibleng magkaroon ng Philippine warrant. Yun yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na tinetreaten daw sila. Kasi di ba nga merong chismis na meron daw bagong kudeta, di ba? Yung sabi may bago daw kudeta. May tinetreaten daw. Pinagbabantaan daw ang mga senador na sila daw ay kakasuhan. So kinakabahan sila. Syempre, unahin mo yung sarili mo. You look out for number 1. Wala nang loyalty pag ganyan. You look out for number 1. Tingnan nyo si Bato, ayaw na niyang umalis. He's looking out for number 1. Ayaw niya sumama kay Rodrigo Duterte sa Daig. Diba, MB Napoles? So, pwedeng kasuhan si Alan Peter Cayetano. Pwede, obstruction. Pero hintayin muna natin decision ng Supreme Court. Kailangan muna sabihin ng Supreme Court na yung warrant of arrest ng ICC is a valid warrant and executable anytime within the Philippine territory. Lalong-lalo na mga kababayan sa mga crimes against humanity cases wherein the Philippines was still a member of the ICC, of the Rome Statute. Alam nyo mga kababayan, this is one of the things I'm hoping PBBM will do. Ibalik tayo sa ICC. I think yan ang pinakamalala na damage na ginawa ni Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Yung inalis tayo sa ICC. Noong una, pabor pa ako dyan noong una-una. Kaso ngayon nakikita ako how it unfolds. Paano pag magkaroon uli ng Rodrigo Duterte? O yung taong katulad niya? Obviously,
We need something that will prevent the same kind of leader. So sana ibalik tayo ng PBBM sa ICC. Going back, ito ngayon ang sinabi ni attorney Mel Santamaria tungkol diyan sa pag-i-implement ng warrant of arrest. He has a very interesting perspective. Ito yung sinabi niya. Telephone si Attorney Mel Santamaria, dating dean po ng Far Eastern. Tony Enrica po ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Hi, Dean. Thank you for joining us. Kahapon po, hanggang ngayon pala, sorry, hindi lang kahapon, hanggang ngayon meron pa rin question kung nasunod ba yung tawang proseso sa pagsisilbi ng isang international arrest warrant. Dahil sinasabi ni Senate President Cayetano, dapat may kaakibat na locally issued arrest warrant, court order, at dapat ipinagbigay alam muna sa kanya at sa Senado with proper coordination. Na meron silang isisilbing warrant. Are those two conditions required, Dean Mel? Hindi required yan, Tony. Bakit? Explain natin mabuti. Sige po. Kasi ito larangan ng international law. Sa international law, tinatanggap yung crime against humanity. Actually, ang crime against humanity pwedeng litisin kahit sa anumang bansa kung saan mahuli yung suspect. No? So, sa ating konstitusyon nakalagay, the Philippines accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Okay. So therefore, yung crime against humanity, tinatanggap na natin yon as part of our law of the land. Ngayon, in 2009, si Senate President Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, gumawa ng batas para maging tulay doon sa crime against humanity. Ito yung Republic Act 9851. Ang sabi nila doon na sa Section 17, kung meron ng isang international tribunal na nag-iimbestiga o nagliliti sa isang taong pinaratanganan ng crime against humanity, pwede nang pahintulutan ng gobyerno na ipatuloy na lang yon at kung kinakailangan, i-transmit sa kanila yung physical pagkatao nung suspect. Yeah. So therefore, may tulay tayo. May tulay, yun yung Republic Act 98, Yes. 51. Sa pamamagitan ng tulay na iyon, ina-accept ngayon ng gobyerno ang jurisdiction ng kung sino mang international tribunal na yon. So pag-accept ng recognize ng international tribunal na yon, ina-accept rin natin ang mga proseso nila. Okay. So kaya itong ICC nagkaroon ng warrant of arrest, no? So therefore, acceptin natin yon. Sapagkat nakalagay rin nung nagtumiwalag tayo sa Rome Statute noong March 2019, may Artikulo 127. Ang sinasabi, bagamat ang isang bansa ay humiwalay sa Rome Statute, hindi ito makakatiwalag sa mga responsibilidad nila sa tratadong ito bago sila ay tumiwalag. Ayon sa mga kasong naihain na. So, ang naihain... Ayun. Mga kababayan, importante po yan kasi yung Article 137 na yan ng Rome Statute, basically, ibig sabihin yan sa mga krimen kung saan sa crimes against humanity, kung saan ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC, may jurisdiction ang ICC dyan. Also, sa mga kaso nga, tulad nga ng sinabi ni Attorney Mel Santamaria, na naihain na, ibig sabihin, naibigay na sa ICC at nasa jurisdiction na ng ICC. Ulitin lang natin para lang sa pagkakaintindihan ng lahat, ang jurisdiction po ay isang napakagandang salita na ang ibig lamang sabihin ay kapangyarihan sa Tagalog. Kapangyarihan, mga kababayan, kapangyarihan sa kaso, kapangyarihan sa tao, at kapangyarihan sa teritoryo. Okay? Kasi this is a criminal, this is a criminal proceeding. A civil proceeding property. Oo. So, kapag ang isang korte may kapangyarihan sa tao, may kapangyarihan sa kaso or sa cause of action or sa crime at kapangyarihan sa teritoryo, ibig sabihin may jurisdiction siya. Meron siyang karapatan. Meron siyang kapangyarihan. At kahit anong ilabas ng korte na yon, mga kababayan, ay i-recognize as valid.
ang ayaw pong tanggapin at hindi po masyadong nababanggit maski ng mga balita. Hindi nila binabanggit to, hindi ko alam kung bakit. Na meron na pong desisyon ang Korte Suprema dyan. Nagdesisyon na po ang Supreme Court noong 2021. Si Justice Leonen pa nga ang sumulat ng desisyon, siya ang ponente. Sinabi po niya na ang Article 137 ng Rome Statute ay nag-a-apply pa rin sa Pilipinas because of residual jurisdiction. Ibig sabihin, Supreme Court na to mga kababayan, Supreme Court na to. So, at ito nga again, hindi ho ito na masyadong napag-uusapan, hindi napagkukwentuhan. Lagi tayo nakatutok sa RA 9851. Pero dalawa ho kasi ang nilabas ng, meron na ho tayong RA 9851 at saka meron pa tayong decision ng Korte Suprema. Obligado po ang Pilipinas. According to the Supreme Court, the Philippines is obligated to cooperate with the ICC. Obligated. Obligasyon ng Pilipinas. Kasi Supreme Court decision na ho yan, mga kababayan. Parte na yan ng ating law of the land. Jurisprudence na yan. Wisdom of the court na yan, guys. Kasi ipinipilit ni Alan Peter Cayetano na kailangan ng local warrant. No. Meron tayong RA 9851 at meron din ho tayong decision ng Korte Suprema noong 2021. Meron pa tayong konstitusyon. So, ano pinagsasabi ni Alan Peter Cayetano? Ano pinagsasabi ng mga DDS dyan, nakakatawa pa dyan, pati mga DDS lawyers na ikisabay. Nakakalimutan yata ng mga DDS lawyers na kasama po sa kanilang pangako, kanilang oath, ay ituturo nila ang tamang pag-i-interpret sa batas. Hindi yung gagamitin nila yung batas para isulong yung kanilang sariling agenda. Ihay na kaso noon yung kay Duterte. Ayan, So therefore, nakikita natin sa ICC, ang hangganan nila March 2019 lang. So yung mga proseso before that, meron tayong residual obligation na tumulong sa ICC. Yes. Kaya ito na yung warrant of arrest. Yes. So ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para kumuha pa ng isa? Hindi na kailangan. Sapagkat nire-recognize na natin yon. So iyon, kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court, redundancy lang yon. Hindi na kailangan yun. Okay, ngayon, so sinagot niyo yung isang punto ni Senator Cayetano. Pangalawang punto niya, bakit hindi mo na pinakita sa amin yung warrant of arrest? Para sana nagkaroon ng proper coordination. Dahil hindi namin nakita yon, hindi namin pwedeng ipasilbi yon kay Senator Bato. Ano sagot niyo? Alam mo ba, kahit nasa ating rules of court, sa pagdadakip ng isang tao, hindi mandandong pakita muna ang warrant of arrest. Sapagkat baka pumiglas baka umalis baka matakot. Diba? So ang sinasabi ng Korte Suprema, ng ating rules of court, pwede mong dakipin. At saka pagkatapos, dalhin mo sa presinto o sabihan mo ng Miranda rights at pakita mo yung warrant of arrest. So yun yung binasa ko kanina. Yung binasa ko kanina, Rule 113, Section 11. Kayo na lang maghanap. Yun. Kayo na lang maghanap. Ulitin, rules of type nyo sa Google, Rules of Court, Rule 113, Section 11. Yun yung sinasabi ni Attorney Mel Santamaria. So therefore, para hindi chicken and egg to, may pahintulot ang ating rules of court kung sa atin nangyari na after the arrest, pwede mong pakita. So, kung tutugma mo yan sa international, itong nangyari dito sa atin, pwede naman talaga. Ganito rin yan, Tony. Okay. Sa ating rules of court, basta't nasa loob ng isang pribadong residensya at mag-i-issue ka ng warrant of arrest, yun, tutok-tok ka muna. Katok muna. Okay. Mag-i-issue kami ng isang warrant of arrest. Correct. Kung hindi sila tutugon, pwedeng mag-exert ng force. Reasonable force. Yes. Konti para makuha yung dinadakip. Okay. Maihahambing ba natin ito sa sitwasyon dito?
yung gusali, public place eh. Di ba? Sino ba may-ari niyan? Gobyerno. O kung hindi man may-ari gobyerno, nirerentahan ng gobyerno, ang taong bayan nagbabayad yan. Tsaka tandaan natin, hot pursuit yan. Ibig sabihin, malapit mo nang makuha yung suspect pagdating sa gate ng... Itinakbuhan ka nga eh. Oo. Hot pursuit Itigil na ka pa. Oo. Napaka-impractical naman yun. Kaya tayo, alam mo ba ang hot pursuit sa Pilipinas? Kahit walang warrant of arrest. Hot Correct. pursuit. Correct. Ibig sabihin, maring sabihin yun ni Senator Cayetano, pero porket hindi mo ginawa yon, hindi ibig sabihin lumabag ka sa anumang alituntunin. Ito pa tanong ko, Dean Mel, ha? Sige, Tony. Ano yun? Meron ka nang ni-raise na valid point. Private residence, isisilbi yung warrant, kakato ka muna. Give notice, di ba, sa may-ari ng bahay na gusto mong pumasok. Pag hindi ka pinayagan, you can use reasonable force. Ito, public building. Meron bang karapatan yung opisyal na may opisina sa public building na yan para sabihin, teritoryo namin to, wala kayong jurisdiction dito, NBI, kasi kami ang merong hawak ng security dito, meron kaming sergeant at arms. Ano po ang sinasabi ng rules of court doon? Magandang punto yan. Magandang punto yan, Tony. Wala namang sinasabing exactly ang rules of court yan. Pero titignan mo ang konteksto nun. Una, naghahanap ka ng isang suspect. Pangalawa, nakita mo na. Pangatlo, patungo sa public place. Kung ikaw ang alagad ng batas, para siguro tanga ka na kung hindi mo hahabulin yon, di ba? At pang-apat, kahit na pumasok doon, dapat alam ng mga gwardiya doon na ang sitwasyon. Hindi naman black and white eh. Dapat merong leeway ng konti para mahuli mo ang dapat hulihin. Diba? Hindi lahat ng intrusion mali. Kung may reasonable ground ka, lalo na hot pursuit, pwedeng payagan yun. Pwede. Mga yan, nasabi ng Senate President, ako ang magsasabi ko anong pwede o hinding gawin ng mga otoridad. Parang ngayon, and I'm sorry to say, Dean Mel, because ako hindi naman abogado, meron ho bang tinatawag na obstruction of justice na maipaparatang sa senator na gumawa nito? At meron din ho bang paratang na aiding and abetting pag pinayagan mo ang isang wanted, dahil wanted siya na ICC. Hindi ako nagsasabi nun, ICC nagsasabi nun. Pag pinayagan mo yung wanted na makatakas, may aiding and abetting din ho ba doon? Siyempre. Aiding sa ating wika niyan, tumutulong. Abetting, kinukonsinte. Diba? So, tinutulungan at kinukonsinte. Ganito yan, ha? Sa ating lokal, meron tayong Presidential Decree 1829. Valid pa yun. Yan ang obstruction of justice natin. Ano ang nakalagay dito? Sino mang tao, knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delay the apprehension of a suspect, mananagot siya sa batas. Ang ano doon, ang kaparasuhan doon, naaabot ka ng 6 na taon sa kulong. Pasok na pasok si Alan Peter Cayetano, no? 6 na taon sa kulungan eh. Man. So dapat tignan ito. Itong angle na to, tignan ito. Kasi tignan natin. Alam ba natin na merong isang taong suspect doon? Alam. Alam ba natin na may warrant of arrest? Alam. Alam ba natin na hinahabol at hinahanap ng mga alagad ng batas? Alam. So kung alam na yon, di ba sa ating departamento ng gobyerno, may executive, may legislative at may judiciary. Ang legislative gumagawa ng batas at nag-i-impeach. Ang executive ang nag-execute ng mga peace and order. So sa larangan ng peace and order, domain nila iyon. Dapat nirespeto nila yon. But then again, Dean, yun yung sinasabi natin kahapon, mga kababayan, na posibleng nagkaroon na tayo ng constitutional crisis. Kasi, nakialam ang legislative sa trabaho ng executive. Kaya posible na meron tayong ganun. And in fact, mga kababayan, baka ngayon, mga kababayan, ang mangyari pa, mag-decide ang Korte Suprema kontra kay Bato de la Rosa. Bakit? Kasi flight risk. Flight risk eh. O, nagtago na siya. O, tapos, ano sabi ng Supreme Court? Gato pala tong tao na to eh. Gato pala to si Bato de la Rosa eh. Paano pag pinagbigyan natin ng TRO nito?
Hindi natin sigurado kung naharap ba to sa korte o haharap ba to pag nagpa-hearing, haharap. Baka mali natin magtago na to. Di ba? Flight risk pala to eh. So baka mas mahirapan siya na makakuha ngayon ng TRO. Dapat nga nag-intay na lang to si Bato ng 72 hours eh. Bago siya nagaganyan. Kasi kung after na, let's say nakapaglabas na ng decision ng Korte Suprema, di ba? At least nakapaglabas na ng decision ng Supreme Court, di ba? For you or against you, kung for you, di maganda, hindi mo kailangan magdrama ng ganito. Kung for you. Pero kung against you, o di gawin mo to, tapos magtakas ka ulit, magtago ka kung gusto mo. Kailangan kasi magsalita ng Supreme Court kung i-recognize niya na valid warrant ang warrant ng ICC. Kung valid warrant yun, o di pwedeng humingi ng whole departure order kasi it will be recognized as an official court order. Ganun din, adyaman sa pag-cancel ng passport. Ganun din. Kailangan kasi court yan. So, kailangan pa rin natin decision ng Supreme Court. Wala na niya. Siguro kung nagpaka-good boy si Bato de la Rosa na nandun lang siya sa Senate for 3 days, so, di walang problema. Kaso, nag-manufacture sila ng pagtakas ni Bato de la Rosa eh. So, good luck sa kanya. So, sana maging bumabor sa taong bayan yung desisyon ni Supreme Court. Sabihin nila na hindi naman siya detained dito sa amin. We Hindi, are giving protective him custody nga we eh. are giving him the protective custody. We are not detaining him, meaning he is free to come and go as he pleases. Yun ang point of view nila. Okay. Diba? Pwede nila sabihin ng attorney eh. Ang gandang, ayoko sabihin magandang punto. Maling punto yon. Sapagkat una, ang alam naman natin na ang pagkakanlong sa isang fugitive from justice, iyon nga hindi pwede yun. Ano yun? Accessory to the crime yun. Kung sa ating revised penal code, kung tinago mo at tinulungan mo na itago yung suspected, isang uri rin yun ng obstruction of justice, number 1. Number 2, okay, protective custody. Saan nyo naman nakuha yan? Wala naman sa ating konstitusyon at sa ating batas na ang sino mang uhulihin ay dapat may warrant of arrest, maliban na lamang kung dineklara ng Senado na protective custody. Wala namang ganun eh. Basta sinabi ng batas, aarestuhin ka kung may warrant of arrest. If the law does not distinguish, we should not distinguish. Correct. Diba? Napaka-straightforward ng batas eh. Pero ang problema ito, Dean Mel, parang ang nangyari, parang wag na lang magkagulo, umatras yung NBI eh. Hindi nila in-insist yung legal authority nila to serve a warrant. So meron ho bang kapabayaan or how do you call it? Negligence sa parte ng NBI in enforcing a legal warrant. Alam mo, magandang tanong yan, Tony. Nasa larangan ka na ng malfeasance. Ayun, yun yung word pala, malfeasance. Malfeasance, yung maling ginawa. Misfeasance, yung negligent. Yung non-feasance, yung tamad. Yes. Walang ginagawa. Diba? So, yun nga ang punto, no? Siguro, pwedeng bigyan ng leeway. Para hindi lang kasi magkaroon ng gulo kasi may tension na kagabi. Pero sa larangan ng pagpapatupad ng batas, hindi mo na ninegotiate ang isang huli mong may warrant of arrest, may suspect. Kasi trabaho iyan. Correct. Trabaho iyan ng alagad ng batas, di ba? Dapat ang sabihin, ang nasabi niya siguro, ewan ko lang, dapat sana nasabi niya, Mr. President, Senator, okay, mag-negotiate tayo. Pero ang level ng negotiation natin, kung papaano nyo isusuko yan sa amin. Yeah. Pero kasi trabaho namin yan eh. Yun na nga. Baka non-peasants kami. Hindi nila tinupad din trabaho nila dahil Well, kasi nga, he operated on the basis of trust. Malay ba niyang scammer yung kausap niya? Na yung kausap ni Melvin Matibag ay si Alan Peter Cayetano na nuknukan ng sinungaling. God, God, Lord, Lord, pero di lang demonyo, di ba? Malay ba niya? I think he just operated on the basis of trust. Nirespeto lang niya yung Senado. That's about it.
Dahil sabi nila parang nagbigay sila ng puwang sa Senado na Dahil pinalis din sila. Oo. Pero Who's gonna call them out dito, Dean? alam mo ha, Mm. kung ang tinitimbang natin ganito, Oo. sino magbibigay ng respeto sa isa't isa? Sino ang dapat bigyan mong respeto sino ang mananaig na respetong bibigyan? Sino Dapat dapat? kasi ang NBI. Ah. Sapagkat ini-explain ko, sa ating may dispersal of function sa ating gobyerno. Ah. Ang judge naghuhusga. Okay. Ang legislature gumagawa ng Gumagawa ng batas at batas. nag-i-impeach. Opo. At ang executive, peace and order. Aha. Kaya kung alam lang natin ang ating mga trabaho at ang ating mga domain, alam dapat ng legislature, iyon ang kanilang function. Yes. Kaya as between their function and our function na ngayon, wala naman tayong ginagawa. Dapat nating galanin yun. Opo. Diba dapat ganun lang naman eh. Sige. Dean Mel, medyo naubos ang oras natin pero nga. off the air, sana at makakausap namin kayo. Okay. Ulitin lang natin mga kababayan, no? I think si Melvin Matibag just showed good faith. Nagpakita lang siya ng good faith kay Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang, in-underestimate niya ang kawalanghyan ni Alan Peter Cayetano. In-underestimate niya ang katangahan ni Alan Peter Cayetano. Tapos, syempre, si John B. Cremulya, kahit pumunta siya doon, wala naman siyang ginawa. Tawa-tawa pa sila, di ba? Asan na ba yung picture ko na yun? May picture ako nun eh. Dito ba yung picture ko nun? Tropa-tropa eh. Di ba? Ganda-ganda ng picture nilang dalawa eh. Tako ulit sa inyo ha. Tawa-tawa pa eh. Oh, di ba? Yan ang magaling. Di ba, John Vic? Magaling, di ba, John Vic? Ito yung nonfeasance. Hindi mo ginawa yung trabaho mo. Kala ko, naghahanap eh. Kala ko, hinahanap si Bato eh. Kaso hindi pala. Naghanap pala ng fellowship. Naghanap ng fellowship si John Vic. Diba? Ganda-ganda ng picture eh. Oh. Pagtan nyo na to. Oo, tanggalin na tong hayop na to. Walang kwenta. Kaya mga kababayan, hindi pwede malusutan to. Hindi basta-basta makakalusot dito si Alan Peter. Yun, tingnan natin kung ano mangyayari.